Okay? Harapan 2025. Wala kaming pakialam! Okay, panoorin natin si Jaime Marcos kung bakit siya pa ulit ang ating iboboto ulit na senador sa darating na halalan. Hirap naman nung ano? Okay, hindi na. Sige. Panoorin natin kung bakit si Jaime Marcos na naman. Let's start and let's begin. Time no see. Oo nga. Tangina, nag-commercial, man. Grabe naman yun, man. Commercial sa man. Wala kaming pakialam! It's been, sabi mo, Ano ba? dekada na bago since the last time Huwag nag-usap, kang ma'am. ganyan. Walang nagbabanggit ng edad o panahon. Oh, walang edad. Okay. Magsisimula na po ang Harapan 2025 ngayon. Your 20 minutes will start now. Now. Bakit kailangan pa ng 6 na taon sa ang mga tao kay Jaime Marcos sa Senado? Naku. Bakit kailangan ulit ng 6 na taon? Ha? Naka-6 ka na. Hindi porket presidente ang kapatid mo ngayon, automatic lock ka na sa pwesto. Hindi ganon. Pwede kang malaglag, Jaime. Ano mang buwan ngayong taon na to. Okay? Lalo't humiwalay ka pa sa iyong kapatid. Ha? Sumama ka kay Sarah. So, paano ngayon yan? Jaime. Look at me, Jaime. Look at me. Look at me. Ha? Bakit 6 na taon ulit? Ano ang hindi mo pa nagagawa? Kasi, for sure, sasabihin mo, marami pa akong magagawin. Marami pa akong hindi natapos, unfinished business. Ang ginagawa yung business, ang pagiging senador, pagiging taong di gobyerno. Anak ng teteng de paklo naman, oh. Tutuloy natin, ha? Bakit? Oh, marami pa akong trabahong bitin. Masama ang bitin sa lahat ng bagay. Sabi nga, pagka naman kami... Bitin? Ilang taon ba ang pagpapasa ng isang batas? Di ba buwan lang? Tutukan nyo kasi. Agad-agarin nyo. Tapusin nyo agad. Tapusin nyo ng isang linggo, isang buwan ng isang batas. Problema kasi sa atin. Puta ka na rigis na yan. Ginawa nyong Ginawa nyong kababalaghan ng pagiging ng mga re-electionist, di ba? Ganyan naman ang lagi nilang bit-bit, lagi nilang bukang bibig. Unfinished business. Bakit hindi mo tinapos sa loob ng 6 na taon? Diba? Dapat tanggalin ang ano na yan ng re-election, kagaya na lang ng presidente, dapat yan. 6 na taon lang. Kung gusto mo bang bumalik, di maganda ka ulit ang 6 na taon. Problema ang ganyan. Re-elect, 3 taon lang pala antayin. Tapos, pag inano, puta guys na naman, sabi, pinupolitika. Ano bang ginawa nyo sa bayan? Diba? Senador, na yung termino namin, naputol halos ng COVID. Kaya nasimulan ko, yung mga dapat kong simulan, yung talagang pinaka-minimum 3 buwan lang ang COVID, Jaime. Huwag mo akong paano ng ganyan. Sabi nga ni ito. Wala kaming pakialam! Ano?
himit-hikon na mabigay ng libre ang lupa sa mga nagsasaka. Sabi nga ng ating national anthem, lupang hinirang. Bakit lupang hinarang? Mula pa nung panahon ng tatay ko, 52 years na. Ginagawa na ng kapatid mo yan. Ginagawa na ng agrarian reform yan. Ha? Ito nga sabi ni ano. Wala kaming pakialam! Hindi pa nagbibigay yung mga titulo ng mga tunay na nagsasaka ng lupa. Kaya, nung panahon ng pandemic, na-waive ni Presidente Duterte yung penalties ng mga utang nila. Tapos, si Bongbong, nung naupo, agad-agad naman yung executive order, tinanggal yung interest. Abay, sabi ko, lubos-lubusin na natin yung utang totally natanggal na dahil sa batas na naipasa natin. At ngayon, ang problema, Utang. Parang walang balitang ganun nun si Duterte. Naku, hindi pa tuyo yung titulo, nakaprenda na. Maka Duterte ka talaga, no? Alam mo, sa kakaganya mo, kakasop-sop mo sa Duterte, Amy. Laglag ka na sa survey. Naku. Pantarty ka na, Amy. Huwag ka nang sumop-sop sa mga Duterte. Pangtarty ka na, Amy. Malas ka lang talaga pag hindi ka nakapasok. Kahiya-hiya ang uso mo. Wala kaming pakialam! Wala kaming pakialam! Tuloy ang tulong, alalayan natin all the way sa abono, nagtaasan, krudo, binhi, makinarya, hindi nila kaya, baka ibenta na ulit. So, tulungan po natin. Eh di hindi dapat senador takbuhan mo. Presidente, takbuhan mo dapat. Presidente! Isa pa, bitin din yung tulong natin kasi nabigyan natin ng social pension ng matatanda, yung 1,000 pesos kada buwan, na expand na natin yung centenarians. Yung nanay ko nakaabang na kasi sa magwa How old is 96. 96? A very young, 96. Pero na-expand natin kasi iilan lang naman na abot ng 100. So 80, 85, 90, 95. Kawawa naman at talagang nagkakaproblema nila sa edad na yan. Ayun, yan ang mga bitin kailangan. Yung PWD din, di ba? Kasi talaga naman ang laki ng gastos sa severely challenged. Tapos, yung mga magsasaka, mangingisda natin na marginal, naku, hindi naman maibibigay yan sa konting tulong. Kailangan tuloy-tuloy, sana sahod na, konting dignidad, at wag na silang papilahin. Ang hirap-hirap, naging sugal na lamang ang agrikultura. Give me 3 legislative measures that you will pursue once you get another or a fresh mandate sa Senado. Okay. 3. Tatlo lang. Tatlo Alam mo lang. naman, Maiksi yung oras natin. Ako Tatlo. may habol ako, parating pinakamarami akong Sige, go. Una-una, yung universal national minimum wage, pantay-pantay. Minimum. Wag nang ilugi, walang iwanan sa probinsya. Walang Oo. regional. Okay. Kasi pwede. may- Eh baka dyan sa punto mong yan, Manang Amy, baka makumbinsi mo ako. Okay? Una pa lang yun, ha? Una. 3 legislative order. Legislative bill ang ipapriority mo pagka panalo mo. Okay? Yun ay kung mananalo ka. Okay? Problemahin muna natin kung paano ka mananalo. Ha? Wala kaming pakialam! Okay, pangalawa. Pagkatapos kahapon nasa agusan ako, na-shock ako yung sayote, 40 Mahal pesos din. kada kilo. Bubot lang. So sa that's one. amin, 2-3 pesos. Sweldo, Ikalawa, pantay-pantay. Pantay-pantay. Okay. Tulong. Ayan, nabanggit ko kanina. Magbigay na ng sahod sa mga nagtatrabaho sa agrikultura. Kasi kailangan meron silang binabakapan. Parang 4-piece, kahit maliit na maliit lang. At least may tinatakbuhan. Ang At problema kasi sa 4-piece, puta, yung taga Maynila, taga squatter lang ang may hawak ng ATM, ang pinsan ni chairman, kapatid ni chairman. Dalhin nyo sa probinsya, 4-piece, huwag dito. Tangin na Maynila. yung regional medical specialist centers, tagal na natin sinasabi. matagal na yan, paulit. Long playing na yan, at saka may batas na yan, sana. Tagal na, bakit hindi natin ginawang batas?
Ano, naka-reserve ba yan para sa 2020... Ano ba? Ano ba yan? 2025 election? Ganon ba yun? Para meron pa tayong bala sa 2025 election. Ba't hindi na lang natin ginawa? Para sa 2025, may mga bago pa. May mga napapanahong batas na naman tayong gagawin. Inireserve ba natin yan? 6 na taon tayo diyan, madam. No. Kung para mamadali, kasi hindi na budgetan. Ayan, mahiwagang budget yan, mahinta ulo ko. Ayan, hindi na budgetan. Sana, yung magagandang ospital, meron namang magagandang ospital, bigyan na lang ng tulong ng ating gobyerno at buhayin na specialist. Kasi yan ang pangarap ng nanay ko, heart center, kidney center, lung center, children center, dapat nakalat yan sa buong Pilipinas. Totoo naman! Hindi na nahihirapan, nagkakasakit, napipilitan pumuntang Manila. But it appears that the road to victory is medyo may kahirapan. In the last survey, number 13 ka na. Oo nga, nangangamote Anyari? ako. Ano ba yan? Ewan, di ko alam. Inaaral natin, pero at the same time, trabaho pa more. Oo. Maraming sikat Kinakabahan ka ba? Na malalaglag ka? Number 13, medyo alanganin ha. Kung number trabaho 2, pa 3, 4, medyo okay. Pero kung 13, Trabaho lang muna. okay. Ano kayang dahilan? Is it because your alliance with the Duterte? Sa palagay mo, may mga tao na ang Oo, yun eh. Hindi ka kasi nakaramdam. Medyo engot ka, ma'am, manang. Ha? Okay ka na, malakas ka na eh. Malakas pa rin naman yung kapatid mo kahit papaano eh. Diba? Mataas ngayon ang trust rating ng kapatid mong si President Bongbong. Ngayon ang ginawa mo, naghimod-buwet ka kay Sara Duterte. Okay? Na si Sara, tahimik na tahimik sa mga panahong ngayon. Dahil malapit na ang kanyang impeachments. Impeachments ha? S, may S kasi marami. 4 na po ang kanyang impeachments. Wala kaming pakialam! 4 na po ang kanyang impeachment. 4 po, hindi 4 na po. Okay? So, paano ngayon yan? Pag nalaglag ka, magiging assistant secretary ka na lang ni Sara Duterte. tingin sa'yo namamangka sa dalawang ilog. Ayaw ng mga loyalista yan. Gamit, pero hindi naman ako tinutukoy noon. Ako, kasi, sa totoo lang, ako kung tutuusin, yung paninindigan ng tatay ko, yan din ang aking paninindigan. Pro-Filipino, pro-poor, pagkakaisa, pro-Bongbong, and pro-Sara. At ayoko nang magulo. Control, di ba? Now you can enjoy the same fruity goodness of Tang without the sugar. New Tang Fruit Plus. Try now. Sal na naman, putang ina. You corny. Alam na, sa YouTube ko lang kumukuha ng nagko-commercial lang puta. Sobrang tagal na kasi. Bishat! Di ba yun kasagsagan? So, nandito na tayo ngayon sa last part ng interview, no? Nasan na? Naku, wala. Ikaw, bayan, si Amy Marcos, tumatakbo muli, bilang senador sa pangalawang termino, mga kaibigan, mga kaibigan natin dyan, mga man, di ba? Tumatakbo muli si Senator Amy Marcos. Kapatid po siya ni President Bongbong Marcos na humiwalay po sa tropa ng Administrasyong Marcos. Okay? Sumimalay siya sa slate ng administrasyon ni Bongbong Marcos, no? Okay? Pag sumama po siya kay Sara Digong Duterte. Okay? Okay? Hindi naman siya namamangka sa dalawang ilog. Bakit? Diba? Humiwalay siya. Ha? Kapatid niya yun eh. So, ano ba meron sa pusakal na to? Okay? Kaya ka, number 13. Sa susunod na survey, number 20 ka na, madam. Promise. Okay? Tigil-tigilan mo, kakasop-sop mo kay Sara Duterte.
kung gusto mong maging senador pa ulit. Okay? Kayo, mga kababayang nilalang na nanonood ngayon, bakit si Amy ulit? Ha? Bakit si Amy ulit? Bakit hindi bago? Bakit hindi tayo kumuha ng bago? Eh si Amy matanda na. Ha? Luma na. Bakit hindi natin subukan ng bago ng mga nandyan, di ba? Mga masigasig. Dapat laging bago para masigasig lalo. Hindi tayo kukuha ng matagal na kasi nga petiks-petiks na lang yan. Pag naging senador ulit yan, bla bla bla, hasta. Ayan na naman, di ba? Bla bla bla, hello hello, musta kayo lahat? Sabi nga. Ikot siya ng mga 2 araw. Tapos, pahinga, tulog. English kung bago. Tangina. Pag kinuha mo bago, ha? Masigasig yan. Sige di file ng batas yan. Sige di hearing yan. Sige di revisa ng mga section na yan. Diba? Sige di file ng mga batas. Ng mga bagong batas, yung mga makabagong pag-uutak ng mga Pilipino, ginagawa na ngayon ng mga bagong batas. Ha? Hindi yung dati. Kasi dati pa yon, sila yon. Ngayon, tayo na, iba na. So, hiling ko sana sa mga kababayan nating nanonood. Kung gusto nyo si Amy, why not? Why not? Kung gusto nyo yung bago, pumili kayo ng mga bago. Marami diyan. Diba? Yun lamang. At magandang araw po sa ating lahat. Pumili ng bago para sa pagbabago. Woo! Yay! Wala kaming pakialam! Yay! Wala kaming pakialam! Adios! Sige na pala. Ayan. Yay!